Good day, class! By the way, I'm Kalmaji Ubahin together with... And I am Dorisa Gusal. What is copyright laws? Copyright, or author's right, is a legal term used to describe the right that creators have over their literary and artistic works. Ang copyright ay isang legal na proteksyon para sa mga orihinal na likha ng isang tao. Ibig sabihin nito, ang may akda ng isang orihinal na gawa tulad ng isang aklat, kanta, pelikula, o software ay may eksklusibong karapatan na kopyahin, ipamahagi at gamitin ang kanyang likha sa loob ng isang takdang panahon. Ang proteksyon na ito ay nagbibigay sa may akda ng kontrol sa kung paano ginagamit ang kanyang gawa at nagbibigay sa kanya ng pagkakataong kumita mula rito. Ang copyright laws ay may isang Republic Act at ang Republic Act na ito ay tinatawag na Republic Act No. 8293, the Philippine Copyright Law, or officially known as the Republic Act No. 8293 is based on the copyright laws of the United States. Ang Republic Act No. 8293 na mas kilala bilang Intellectual Property Code of the Philippines ay isang batas na nagtatakda ng mga alituntunin at regulasyon para sa proteksyon ng mga karapatan ng intelektual na ari-arian sa Pilipinas. Ipinasa ito noong Hunyo 6, 1997 at naglalayong palakasin ang sistema ng intelektual na ari-arian sa bansa upang mapaunlad ang domestic at creative activity. Mapadali ang paglipat ng teknolohiya, makaakit ng mga pamumuhunan mula sa ibang bansa at matiyak ang akses sa merkado para sa mga produktong Pilipino. Sa madaling salita, ang Republic Act No. 8293 ay isang komprehensibong batas na nagbibigay ng legal na balangkas para sa proteksyon at pagpapatupad ng mga karapatan sa intelektual na ari-arian sa Pilipinas. Here are the types of rights under the copyright law. So the first one is the economic rights, which allow the rights owner to derive financial reward from the use of their works by others. So dito, sa ilalim ng copyright law, ang economic right ay tumutukoy sa mga karapatang pang-ekonomiya ng may akda ng isang orihinal na likha. Ito ang mga karapatan na nagbibigay sa may akda ng kapangyarihan na kontrolin ang paggamit ng kanyang likha at kumita mula rito. Hindi ito ang moral rights na siya ang karapatan ng may akda na mapanatili ang kanyang koneksyon sa likha at maiwasan ang anumang pagbabago na nakakasira sa kanyang reputasyon. So ngayon, dadako naman tayo sa ikalawa, which is the moral rights, which protect the non-economic interests of the author. Sa simpleng salita, ang moral rights sa ilalim ng copyright laws ay ang mga karapatang hindi pang-ekonomiya ng isang may akda na may kinalaman sa kanyang likha. Hindi ito tungkol sa pera o komersyal na pakinabang, kundi sa pagkilala at proteksyon sa reputasyon ng may akda. Bilang creator ng kanyang gawa, kahit na ibenta na niya ang copyright ng kanyang gawa, mananatili pa rin ang kanyang moral rights. At ang panghuli ay ang copyright owner's right. Reproduce the work, prepare derivative works, distribute copies of the work by sale, lease, or other transfer of ownership. Perform the work publicly, display the work publicly, has the right to authorize other people to do any of the rights mentioned above. Ang copyright owner's right, ito ay tumutukoy sa mga legal na proteksyon na ibinigay ng taong may-ari ng copyright ng isang orihinal na likha. Ang mga karapatang ito ay nagbibigay sa may-ari ng eksklusibong kontrol sa paggamit ng pagpapakinabang ng kanyang likha. Ang mga karapatang ito ay maaaring nahati sa dalawa, which is the economic right at ang moral rights.
So now we're going to talk about plagiarism. So what is plagiarism? Plagiarism is using someone else's work or idea without giving a proper credit. So pag sinabi nating plagiarism, ito ay pagkopya ng gawa ng ibang tao at pagpasa nito bilang sarili mo. Ito din ay paggamit ng mga salita o ideya ng ibang tao nang hindi binabanggit ang pinagmulan nito. And now, here are the types of plagiarism. First, the complete plagiarism. Second, the source-based plagiarism. The third, direct plagiarism. And fourth, self or auto-plagiarism. Fifth, paraphrasing plagiarism. And sixth, inaccurate authorship. 7, mosaic plagiarism. And accidental plagiarism. So when we talk about complete plagiarism, a researcher takes someone's manuscript or study under his or her name. So pag sinabi natin complete plagiarism, ito ang pinakaseryosong uri ng plagiarism. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay kumopya ng buong dokumento o gawa ng ibang tao at ipinasa ito bilang sa kanya. So walang anumang bahagi ng orihinal na gawa ang binago o binigyan ng kredito. So isang halimbawa dito ang pagbili ng isang sanaysay online at pagsumiti nito bilang sariling gawa niya. Next is source-based plagiarism, when researcher references a source that incorrect or does not exist, thus misleading citation. So, ang source-based plagiarism ay isang uri ng plagiarism na tumutukoy sa maling paggamit ng impormasyon, ideya o teksto mula sa ibang pinagmulan nang hindi binibigyan ng tamang pagkilala o pagbanggit. Next is direct plagiarism, word-for-word transcription of someone else's work without attribution and quotation mark. So ito ang pinakamalinaw at pinakamadaling uri ng plagiarism. Ito ay nangyayari kapag kinokopya ng isang tao ang eksaktong mga salita ng ibang tao nang walang binabanggit at pinagmulan nito. Kinukuha nito ang eksaktong teksto mula sa ibang tao, artikulo, website o iba pang gawa at ipapasa ito bilang kanyang sariling gawa. Self or auto-plagiarism, submissions of on previous work or mixes part of previous work without permission from all professor involved. So kapag sinabi nating self or auto-plagiarism, ito ay nangyayari kapag ginagamit ng isang tao ang kanilang sariling nakaraang gawa, alinman sa bahagi o nabuo nang walang pagkilala na ito ay kanilang sariling gawa. Halimbawa, ito ay pagsusumite ng parehong sanaysay sa dalawang magkaibang klase. Next is paraphrasing plagiarism, use of someone else's writing with some minor changes in sentences and using it as one's own. So kapag sinabi nating paraphrasing plagiarism, ito ay nangyayari kapag binabago mo ang mga salita ng ibang tao, ngunit nananatili ang orihinal na struktura at ideya nang hindi binabanggit ang pinagmulan. Parang ginagamit mo ang iyong sariling mga salita, pero ang mga ideya ay mula pa rin sa ibang tao. Halimbawa, ang edukasyon ang susi sa pag-unlad ng isang bansa. Ito ang kanyang orihinal na teksto. So sa paraphrasing plagiarism, ang pag-aaral ay mahalaga para sa pag-unlad ng bansa. Inaccurate authorship, when an individual attribute to a manuscript but does not get credit, or when an individual get credit without contributing to the work. Ang inaccurate authorship ay hindi isang karaniwang termino sa konteksto ng plagiarism. Ang salitang inaccurate ay karaniwang ginagamit upang ilarawan ang maling impormasyon o hindi tumpak na mga detalye. Mosaic plagiarism, when a student borrows phrases from a source without using quotation mark or find synonyms for the author's language while keeping to the same structures and meaning. So, ang mosaic plagiarism ay tinatawag ding pathwork plagiarism. Ito ay nangyayari kapag kinukuha mo ang mga piraso ng teksto mula sa iba't ibang pinagmulan at pinagsasama-sama mo ang mga ito nang walang wastong pagbanggit kung saan ito nagmula. So, the last is accidental plagiarism, when a person neglects to cite their sources or misquotes their sources or unintentionally paraphrase a source.
So, kapag sinabi nating accidental plagiarism, ito ay nangyayari kapag hindi sinasadyang kopyahin o ginamit ang mga ideya o teksto ng ibang tao dahil sa kapabayaan o kakulangan ng kaalaman sa tamang pagsipi. Halimbawa, kapag nakalimutan mong banggitin ang pinagmulan ng isang ideya o teksto na iyong ginamit o nagkamali ka sa pagbanggit ng pinagmulan tulad ng maling petsa ng publikasyon o numero ng pahina.